Number one killer na sakit sa bansa natin, heart disease, sakit sa puso. Ito po maganda, meron tayong diagram mo. Ano nangyayari? Ito po yung mga ugat natin. Ito yung mga malalaking ugat natin sa puso. Papakita natin, nakita nyo, yan ang blood pressure. Habang dumadaan ang blood pressure, pag bata pa tayo, gumagalaw-galaw to, maluwag. May tatlong layer itong mga arteries natin. May sa loob, intima, meron itong muscle, media, at externa. Itong muscle, pag bata ka, maluwag, maganda. Pag tumatanda, tumitigas. Papakita ko. Pag tumatanda, ayan. Ito yung inner layer, intima, tumitigas. Pati itong muscle, tumitigas. So, pag tumigas ito, at na high blood ka, may pressure po yan eh. Pag malakas ang pressure, napupunit itong intima. Delikado to mapunit. Ito yung pinakamahalaga eh. Pag napunit ito, dahil sa high blood, sa cholesterol, sa sigarilyo, ganito mangyayari. Pag napunit na siya, ayan na, napunit konti, nagkakaroon na ng taba. Yung cholesterol, dumikit na. Okay? Yung paninigarilyo at diabetes, nakakasira na. At oras na magkaroon ng blood clot bigla, ayan o, pwede magbara itong buong artery. Pag nagbara siya, itong mangyayari ito. Ito, cross-section nito. Pag hiniwa ito, ito makikita. Pag nagbara siya, ito nangyari, oh, nangitim. Namatay itong parte ng puso. Namatay itong parts na wala ng oxygen. Yan ang magkakaroon ka na ng sintomas. Heart attack yan. Kung dito sa banda rito, ang nagbara, baka buong puso ang nagbara. Kita nyo? At pag nasira na ang puso, dahil dito, hindi na gaganda ang tibok. Ito yung normal na tibok ng puso. Ang ganda. Oh. Left ventricle yan. Pumapasok, lumalabas. Oras na humina ang puso, lumalaki to. Ito, normal pa ang tibok nito. Normal pa yan. Ganyan ang normal. Pag nag-heart failure, mahina na yan. Malamyan na po yan. So, yan ang babantayan natin. Para, ito po, oh. Ito mga tips natin para laging malinis, maganda yung ugat at hindi barado. Yan po ang goal natin. Yes, Doc Lisa, i-atras mo konti. So, papakita natin itong mga tridor na sintomas ng sakit sa puso. Ito yung 5 major symptoms ng sakit sa puso. Pag tinest pala yung mga tao, usually bagsak. Kalahati lang dito, alam nila. Alam nyo ba yung 5 signs? Chest pain, alam nyo yan. Jaw pain, minsan dito sa panga, hindi alam ng iba. Shortness of breath, mas hirap ka huminga. Pinakita ko, di ba, na heart attack eh. Ito nararamdaman. Minsan shoulder pain sa kaliwa. Or lightheaded, parang matutumba ka. Yan, no? Marami na heart attack sa Pilipinas. Almost 300 ang namamatay per day. Ganun karami sa Pilipinas. So, yan ang mga symptoms. Sinabi ko, chest pain, parang mabigat, na parang may nakadagan. Hilo, minsan exhaustion lang, parang pagod. Ngayon, ang problema, iba ang sintomas ng sakit sa puso sa lalaki at babae. Sa lalaki, mas typical. Yun talaga masakit ang dibdib. Tapos usually, ganito action nila eh. Yung kamay nila nakakamao, nakahawak dito. Pag nakakita ka ng taong nakaganyan, 90% sakit sa puso na yun. Yun na yun. Tawag po dyan, Levine sign. Kahit anong lengguwahe siya, kahit Japanese, Spanish, American siya, pag na-heart attack, ganito itsura. Normal yan, universal sign. Parang choking. Ang choking, kahit sino man sa buong mundo, ganito ang galaw nila. Choking. So, universal sign yan na alam ng doktor, kahit hindi ka marunong magsalita ng English o Tagalog. So, ang chest pain typical is ganito. Masakit ang dibdib sa lalaki. Pag sa babae, medyo magulo ang sintomas. Hindi ko sinabi magulo yung mga babae, pero iba ang sintomas. Sa babae, minsan, hindi lang matunawan, indigestion, heart problem na pala. Pagod lang, okay? Minsan, back pain pa sila. Yung chest pain nila, parang hindi masyado may chest pain. Sa babae, iba. Parang nahilo-hilo lang, parang hindi lang matunawan, parang mabilis lang heartbeat, at minsan pagod lang o nasusuka lang. Yun lang ang sintomas sa babae. So, medyo iba.
Ito yung mga area na possible sa puso. Ito yung mga area. O gitna, hanggang sa leeg. May ibang pasyente sumakit ng ipin dito. Lower jaw. Sumakit ng ipin sa baba, nagpa-check sa dentista, pinaayos pa yung ipin, pinagawa, wala nangyari. Yung pala, heart attack na. Yan o. Sa ipin. Yan o. Jaw pain, pero sa puso din pala. Kasi nagre-radiate siya. Tsaka isang tip natin para malaman kung sakit sa puso o hindi, lagi ko tinuturo sa inyo. Sasabihin ng doktor, meron trick question eh. Sasabihin ng cardiologist po ako, na ituro mo nga sa isang daliri na saan yung masakit. So yung pasyente tuturo siya. Pag naituro niya yung point na masakit, 99% sure na ako hindi yan sakit sa puso. Kasi naituro niya nandito eh. O naturo niya nandito sa buto masakit eh. Pag yung tunay na sakit sa puso, pinaturo mo, sasabihin niya, Dok, hindi ko maturo eh. Parang dito lang eh. Nandito lang eh. Kasi wala nga sa labas eh. Yung sakit wala sa balat, wala sa buto, nasa puso na hindi mo maituturo. May other early signs, ito medyo kakaiba, na baka tumataas yung cholesterol o baka magkaroon ng heart disease. May tinatawag na ito, santelasma sa mata. Pwede mo focus, Doc Lisa. Ito mga cholesterol to sa mata eh. Risk factor yan sa sakit sa puso. Yan, no? Pag may nakita kayong kakilala nyo, usually mga 40s, 50 years old, ayan, no? Or, pag merong may edad, nakakita kayo ng ganito, may puti. Arcus senilis, sa mga may edad, maraming may ganito. Ako nga, meron na konting puti. Pwedeng cholesterol din yan, mataas. At meron din isang risk factor, tunay po to, hindi to haka-haka. May earlobe crease, ito wala, normal. Ito may crease, may linya. Pag may linya, mas mataas chance na may sakit sa puso. Hindi ko sinabi mas mahaba tenga, mas mahaba buhay. Ito po, earlobe crease, Doc Lisa. May explanation po yung earlobe crease eh. Parang sinasabi na yung mga tissues natin sa katawan, parang mas konti na, mas matanda na, kaya kumukulubot na yung sa tenga. Kaya possible pati yung sa puso, yun na rin nagiging problema. May isang sign pa, ito, clubbing, yung pag ginaganon yung daliri, walang butas sa gitna. Pag kulang ang oxygen ng katawan ng matagal na panahon. Uulitin ko. Pag mababa ang oxygen ng katawan sa matagal na panahon, kumakapal itong sa may kuko natin, kumakapal, nawawala ito. Ito normal, may butas. Yung akin may butas, Ito hindi na normal, walang butas. Ito nag-clubbing, ganyan na itsura. Makikita nyo to sa blue baby, pinanganak na may butas ang puso. Blue baby, ganito clubbing. Makikita nyo rin to sa sobra lakas manigarilyo, COPD, matagal na panahon, nagka-club din sila. So, any disease na bumagsak ang oxygen ng matagal na panahon, siguro ilang years, pwede magkaganito. Usually, congenital heart disease. So, isa pang risk factor sa yung pinakita ko kanina, kaya napupunit yung intima, pwede ring high blood. Mas malakas ang pressure, mas napupunit. Daming complication ng high blood, alam nyo na to. Stroke, heart attack, heart failure, kidney failure, at blindness. Ang high blood, ang sintomas, hindi pa to heart attack, high blood pa lang. Ito, minsan masakit dito sa side. Minsan dito sa batok, parang mabigat. Ayan, sa batok, pinapakita niya. Minsan pagod, minsan chest pain, minsan pati rin nagkakaroon complication sa puso. Yan po yung mga possible. Para makaiwas, alam nyo na naman to wag magpapataba, bawas stress, control blood pressure, control blood sugar, positive lang, at yung mga pagkain tinuturo natin. Okay? Sana po nakatulong itong video natin, kasi itong sakit sa puso, high blood, mga tridor na sakit to, kasi minsan walang sintomas. Merong ilang percent, minsan sa high blood, 30%, 50%, walang symptoms eh. Magugulat ka na lang, high blood ka na, magugulat ka na lang, yung hindi ako matunawan, heart attack na pala yun. Kaya nga, mag-ingat tayo at sundin natin itong healthy lifestyle tips. Salamat po.